Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Fabio. Taong 1996, probinsya ng Pangasinan. Maraming uri ng panggagampala ang narinig natin mula sa iba't ibang panig ng bansa. Minsan kagagawa ng mga elemento, pero kadalasan gawa ng tao. Ngunit ibang uri ng panggagampala ang inyong matutunghayan sa kwentong ito. Nang mga panahong yon, nagtatrabaho bilang isang surveyor sa bayan ng Pangasinan itong si Fabio. Tubong kalinga ang binata. Mula sa pamilya ng mga manggagamot sa kanilang lugar. Magmula sa kanyang lolo hanggang sa kanyang ama at mga kapatid. Tanging si Fabio lamang ang hindi nagkaroon ng sapat na panahon para matutunan ang kaalaman ng pamilya. Dahil na din sa mas pinili nito ang makapagtapos ng pag-aaral. Ngunit kahit papano, may mga nalalaman din itong simpleng pangontra sa kulam at inggit. Gawa ng sa Maynila piniling mag-aral. Alam ni Fabio na mas marami pang aswang at mangkukulam sa syudad kesa sa kabundukan. Isa sa mga nagturo sa kanya ay ang kaibigang tawagin na lang natin sa pangalang Ambot. Maliban sa kakayanan sa kombate, marami pang nalalaman ang binata, lalo na pagdating sa pamamaraan ng kulam at barang. Kaunting pagpapaliwanag tungkol sa pagkakakilanlan nitong si Ambot. Dahil lumaki sa kabundukan, banat ang katawan nito sa lahat ng uri ng mahihirap na trabaho. Hindi katangkaran, ngunit matipuno ang pangangatawan na punong-puno ng tato. Karamihan sa mga ito ay dasal pang proteksyon at mga pangontra sa masasamang elemento. Dahil pinaniniwala ang simula ng bata pa si Ambot. Samot-saring engkanto na ang gustong kumuha sa kanya. Nang tumuntong sa 7 taong gulang, nagpasya ang mga magulang na ipalagay sa kanyang balat ang mga dasal na pangontra sa masasamang elemento. Ayon na din sa rekomendasyon ng kanilang mumbaki o manggagamot ng tribo. Itinuturing na mandirigma at mangangaso ng katutubong isneg si Ambot. Maniwala kayo sa hindi. Bumababa ito sa bayan na tanging bahag lamang ang suot bilang pang-ibaba. Siyempre, ang hindi nakakaunawa ng kanilang kultura ay matatawa. Ngunit isa itong karangalan para kay Ambot. Ni minsan ay hindi nito kinahiya ang kultura ng tribong pinagmulan. Kaya naman nirerespeto ito kahit saang lugar mapunta. O Manong Ambot, anong ginagawa mo dito sa Pangasinan? Wala ka bang trabaho ngayon? Tanong ni Fabio. Wala akong trabaho ngayon hanggang sa susunod na linggo. Kaya naisip kong bisitahin ka dito sa syudad. Total, hindi ka makauwi doon sa atin Kaya ako na lang ang pupunta. May sata po Malipo detag. Tugon ni Ambot, na ang ibig sabihin ay nagdala ko ng tapoy at etag. Para sa kalaman ng lahat, ang tapoy ay isang uri ng alak na gawa sa palay o bigas. At ang etag naman gawa sa karneng baboy na sadyang inimbak upang magkaroon ng amoy. Para sa mga hindi sanay, hindi ito kaaya-aya. Ngunit para sa kanilang tribo, isa itong masarap na delikasiya. Maraming salamat Manong Ambot pero hindi ka na sana nag-abala. Biruin mo ang layo ng nilakbay mo para makarating dito. Tara na, tamang-tama at pauwi na din ako.
Wika ni Fabio. Kinagabihan, nag-inuman ang dalawa habang pinag-uusapan ang nangyayari sa kanilang baryo. Ayon kay Ambot, ang ama ni Fabio ang kasalukuyang tumatayong pinuno. Nagkasakit kasi si tatay. Hindi niya kayang gampanan ng mga tungkulin sa baryo eh. Si Mang Inocencio ang kanyang kanang kamay. Kaya pansamantala, siya muna ang itinilagang pinuno. Wika ni Ambot. Bakit ikaw, Manong? Ayaw mo bang maging pinuno ng baryo? Hindi ba ikaw ang tagapagmana ng tatay mo? Tanong ng binata. Alam mo naman na ang puso ko ay wala sa pamumuno. Isa akong mandirigma. At maangaso, Fabio. Hindi ako sanay na manatili sa loob ng kubo at makipag-usap sa mga nakakatanda. Tugon ni Ambot. Sabagay, kahit naman nung bata pa tayo mas gusto mo pang mamalagi sa kagubatan kaysa mag-aral. Pero hanga din talaga ako sa iyo, Manong. Kahit papano, nagawa mong tapusin yung kurso mo. Wika naman ni Fabio. Kung hindi nyo na itatanong, si Ambot ay tapos sa kursong agrikultura sa isang kilalang universidad sa lungsod ng Baguio. Ikaw, Fabio, bakit hindi mo sunundan ang yapak ng tatay mo? Hindi ba't mahusay ka naman sa panggagamot? Siguro, Manong, pareho tayo ng rason. Wala din kasi yung puso ko sa mga ginagawa nila tatay. Para sa akin, mas mahalaga pa din ang pagkakaroon ng diploma at makapagtrabaho. Kahit papano naman, may nalalaman ako sa larangan ni tatay. Ayos na siguro yun. Tugon ng binata. Habang nagiinuman, napansin ng mga ito ang grupo ng mga kalalakihang nasa labas ng bakuran. May pinagkakatuwaan ang mga itong isang matanda. Ay nako, ang mga kabataan talaga ngayon, nawawala na ng respeto sa mga nakakatanda. Kung doon sa atin nangyari yan, naparusahan na yung mga yan. Wika ni Ambot. Wala Ganyan talaga dito sa syudad, Manong. Nawawala na sa landas sa mga kabataan. Lalo na pag nasa impluwensya ng alak o mas malala, droga. Wika ni Fabio. Habang nagsasalita ang binata, biglang napatayo si Ambot nang makita niyang sinandok na matanda ang mga bakas ng paa ng kabataan matapos umalis sa mga ito. Anak ng isang manananim ang taong yan. Nalinti ka na. Siguradong mapapahamak ang mga kabataang yon. Wika ni Ambot. Dali-dali itong lumabas ng tahanan. Ngunit huli na. Dahil biglang nawala ang matanda sa kadiliman ng gabi. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Manong? Tanong ni Fabio. Oo, Fabio. Paniguradong may mapapabalita sa mga susunod na araw. Alam mo ba kung taga saan ang mga kabataang yon? Tugon ni Ambot. Hindi ako sigurado Malamang taga dito lang din yung mga yan. Palagi ko silang nakikita dito sa kalye. Wika ni Fabio. Kinaumagahan na. Habang nagkakape ang dalawa, muling napadaan ang grupo ng mga kabataan. Laking pagtataka ni Fabio dahil wala namang nangyari sa mga ito. Oh, ayan na yung mga kabataan, Manong. Wala namang nangyari sa kanila. Baka nagkakamali ka lang, Manong. Wika ni Fabio. Hindi, Fabio. Hindi ako maaaring magkamali. Kailan ang sunod na pagbilog ng buwan? Tanong ni Ambot. Baka sa susunod na gabi, Manong. Bakit? Ano naman ang kinalaman ng pagbilog ng buwan sa mga kabataang yan? Malaki, Fabio.
Dahil kailangan ng manananim ang sinag ng bilog na buwan para isagawa ang kanyang ritual. Tugon ni Ambot. Sa mga hindi nakakaalam, ang manananim ay isang uri ng mangkukulam. Ngunit taliwas sa pangkaraniwang pamamaraan. Hindi gumagamit ng manika o anumang gamit mula sa biktima ang manananim. Tanging bakas na mga paa o yapak ng taong bibiktimahin ang kailangan. Sinusundan dito ang napiling tao. At gamit ang tulos, sinasandok nito ang lupa kung saan nakahulma ang paa ng biktima. Dadalhin niya ito sa lungga. Mag-aantay ng pagbilog ng buwan bago tuluyang isagawa ang ritual. Matapos ipinapatong niya ito sa nagbabagang uling hanggang sa tuluyang mapudpod ang lupa. Sinasabi ding mataas na lagnat o hindi kaya matinding pagkahilo na minsan ay nauuwi sa sobrang sakit ng ulo ang nagiging epekto ng manananim sa kanyang biktima. Karagdagang impormasyon tungkol sa mga manananim. Sinasabi ding kinukolekta nila ang kaluluwa ng mga biktima kung sakaling hindi nito kayanin ang tindi ng parusang ibibigay ng manananim. Balik tayo sa kwento. Matindi naman pala ang kakayanan ng mga manananim. Pero bakit ngayon ko lang nalaman to sa'yo, Manong? Tanong ni Fabio. Bihira ang nakakaalam ng kakayanan ng mga manananim. Kakaunti na lang din ang nagsasagawa nito. Dahil sa lahat ng uri ng karunungan, ito ang pinakamahirap pag-aralan. Tugon ni Ambot. May paraan ba para talunin ang mga manananim? Kagaya lang din sila ng mga mangkukulam, Fabio. Maaari mo silang labanan ng pisikal o hindi kaya espiritual. Kaso lang mahirap silang hulihin dahil may kakayanan silang maglaho sa dilim, kagaya ng nangyari kagabi. Kaya walang duda, isang ang manananim ang matandang nakita nating kagabi. Tugon ni Ambot. Nang araw na yon, naiwang mag-isa si Ambot sa tahanan ni Fabio. Nagmatsyag ito sa paligid at para hindi mahalata, nanghiram ito ng kasuotan ng binata. Pinili ni Ambot na mag-ikot sa kabayanan. Dumaan muna ito sandali sa pinagtatrabahuhan ni Fabio para magpaalam at kagad na ding tumuloy sa paglilibot. Nakita nito ang mga kabataang nang-api sa matanda at kahit nakasuot na ito ng normal, hindi pa din siya nakaligtas sa mga mata ng kabataang ito dahil sa napakahaba nitong buhok at mga tattoo sa braso. Uy mga pare, tignan nyo. Bordado. Manong, tagasan ka? Kakalabas mo lang ba? Wika ng isa sa mga kabataan. Oo, kakalabas ko lang. Bakit? Anong kailangan mo? Tugon ni Ambot. Sinasakyan nito ang mga kabataan para makuha ang loob at makinig sa kanya. Ganun po ba? Seryoso po kayo? Kakalabas nyo lang ng kulungan? Muling tanong ng binata. Oo nga, ang kulit mo. Ano bang kailangan mo? Tugon ni Ambot. Sinusubukan niya kung pagtitripan din siya ng mga ito. Ngunit tila natatakot ang grupo nang sabihin niyang kakalabas lamang ng kulungan. Wala naman po. Ang ganda kasi ng mga tattoo nyo eh. Doon nyo din po ba yan pinagawa? Tanong ng binata. Hindi. Simula ng bata pa ako, nasa katawan ko na ang mga ito. Alam mo ba kung ano ang mga to? Mga dasal. Pagpapaliwanag ni Ambot.
Nakita nito ang interes sa mata ng binata. Kaya kagad niya itong inaya sa isang tindahan para mas makausap ng masinsinan. Salamat sa pamerienda, Manong ha. Ang bait mo pala. Siya nga pala. Sinabi mo kanina na dasal ang mga tattoo mo sa katawan. Anong klaseng dasal naman po yan, Manong? Pangproteksyon laban sa kulam at iba pang pananakit na gawa ng tao. Tugon ni Ambot. Inaasahan itong hindi maniniwala ang binata sa mga sinasabi niya. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Nalabis namang ipinagpasalamat ni Ambot. Talaga po, Manong. Sabi nga po ng lolo ko, marami daw mangkukulam na naglipa na dito sa atin. May ilan na din po akong nabalitaan eh. Wika ng binata. Ganun ba? Kung gusto mo, bibigyan kita ng pangontra. Kayo ng mga kaibigan mo. O sige po, Manong, para hindi na kami tabla ng kulam. O sige, pero sa isang kondisyon na. Hindi nyo gagamitin ang mga ibibigay ko para manakit. At titigilan nyo na din ang mga biro nyo sa mga tao dito. Lalo sa mga matatanda. Nakita ko kayo nung isang araw. Hindi maganda ang ganong gawain. At ang masamang gawa sa kapwa, paniguradong may mabigat na kabayaran. Pangako po, Manong. Di na po namin ulitin yun. Salamat po ulit ha. Pag-uusap ng mga ito. Matapos ibigay ni Ambot ang mga pangontra sa kabataan, kagad na ding umalis sa mga ito. Nagpa siya nang umuwi ang binata dahil magdidilim na at ayaw nitong mag-alala si Fabio. O Manong Ambot, nandito ka na pala. Ano, kamusta ang syudad? Hindi ba nakakamiss? Tanong ni Fabio. Hindi rin, Fabio. Mas gusto ko pa din ang kapaligiran sa bundok. Pero maiba nga ako. Hindi naman yon ang dahilan kung bakit ako naglibot. Hinahanap ko yung mga kabataan. At swerte na bang nakita ko sila. Ngayong gabi pala ang kabilugan ng buwan. Buti na lang at naiabot ko sa kanila yung mga pangontra. Pero parang kulang sila ng isa eh. Sa pagkakatanda ko, 5 sila nung gabing pinaglaruan nila yung matanda. Tugon ni Ambot. Hindi nga ito nagkamali. Dahil kinabukasan, maagang nagpunta sa kanya si Idong. Lakay Ambot, tulungan niyo po kami. Yung isa naming kaibigan, mukhang nakulam yata. Hindi ko po alam kung ano talaga yung nangyari pero inaapoy po siya ng lagdat simula daw kagabi. At kung ano-ano yung pinagsasasabi. Wika ni Idong. Nagkatinginan ang dalawa. Nagpa siyang puntahan sa tahanan ang sinasabing kaibigan ni Idong. Pagkarating sa lugar, nakita ni Ambot ang isang binatang balot na balot sa kumot. Pawis na pawis ito. Ngunit hindi mapigilan ang panginginig ng katawan. Hinawakan ng binata ang noo nito. Laking gulat nang maramdamang inaapoy ito ng lagnat. Sinasabi ko na nga ba eh. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin kahapon ni Dong? Di sana, nabigyan ko din siya ng pangontra. Pasensya na po, Lakay. Nawala din po sa isip ko eh. Idong, alam mo bang gagagawa nito nung matandang pinaglaruan nyo nung isang araw? Isa siyang manananim. Wika ni Ambot. Nagulat si Idong sa sinabi nito. Maging ang magulang ng binatang pasyente, hindi makapaniwala sa sinabi ni Ambot. May magagawa ka pa po ba, Lakay? Hindi po namin alam kung sino ang lalapitan eh. Wika ni Idong. Huwag kang mag-alala. Simpleng kaso lang ito. Ang mahalaga, naabutan ko siyang buhay. Dahil kung nagtagal pa siya sa ganitong antas, malamang na ikakamatay ito ng kaibigan mo. Tugon ni Ambot.
Kagad na itong kumilos para gamutin ang binata gamit ang kanilang tradisyonal na pamamaraan. Nagawang tanggalin ni Ambot ang sumpa ng manananim. Nasa maayos na siyang kalagayan. Wala na ho kayong dapat ipag-alala. Huwag lang ipapatanggal ang binigay kong pangontra. At Idong, nakita mo na kung ano ang maaaring mangyari sa inyo. Kaya kung uulitin niyo pa ang gawain ninyo, hindi ko na maipapangakong matutulungan ko kayo sa mga susunod. Maliwanag? Wika ni Ambot. Matapos ay kagad nang umuwi ang dalawa. Habang nasa daan, napag-usapan nila ang maaaring mangyari. Alam kong sa ginawa mo, Manong, ikaw ang babalikan ng manananim. Ano ngayon ang balak mong gawin? Tanong ni Fabio. Kung sakaling buweltahan ako ng manananim, wala akong magagawa kundi labanan siya ng harapan. Tugon ni Ambot. Hindi ba kagaya lang din sila ng mga pangkaraniwang mangkukulam? Natatandaan ko kasi si tatay noon na hinuhuli niya ang kaluluwa ng mga nakakalaban niya. Hindi ba pwedeng gawin yun sa mga manananim? Yun ang pinagkaiba nila sa pangkaraniwang mangkukulam. Dahil hindi mo sila mahuhuli. Ginagamit nila bilang panangga ang kaluluwa ng mga biktima nila. Kaya ang tanging paraan para matalo sila ay pisikal na labanan. Tugon ni Ambot. Ngunit alam din ito ang panganib na maaaring idulot ng pakikipagharap sa isang manananim. Mukhang kakailanganin mo na matinding kakampi dito, Manong ah. Wika ni Fabio. Naisip ko na nga din yan, Fabio eh. Kaso hindi ko alam kung may makukuha akong tulong mula sa atin. Lalo pat abala ang tatay mo sa pag-aasikaso ng tribo. Tugon ni Ambot. Siguro sa ngayon, mag-antay na lang tayo ng susunod na gagawin ng manananim. Kung sakali mang kumprontahin ka niya, edi saka natin isipin kung ano ang gagawin. Parang gawain ng tamad. Pero wala akong maisip na paraan eh. Kundi sundin ang sinabi mo, Fabio. Kaya sa ngayon, yun lang muna ang pwede nating gawin. Tugon ni Ambot. Matapos ang gabing yun, wala namang nangyaring kakaiba. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Fabio. Samantalang si Ambot naman, pinili munang bumalik sa kanilang baryo. Masyadong nagpakakampante si Fabio na walang mangyayari sa kanya dahil hindi naman ito nagkaroon ng koneksyon sa manananim. Ngunit nagtataka ang binata nang bigla na lang siyang nakaramdam ng panghihina ng katawan at mataas na lagnat. Kasalukuyan siyang nasa trabaho ng mga sandaling yon. Kaya kagad itong nagpunta sa kanilang klinika para magpatingin. Ngunit pagkarating doon, sinabihan siya ng doktor na walang problema sa kanyang katawan. Imposible naman yun, Dok. Nilalagnat po ko. Paano mo nasabing walang mali sa akin? Tanong ni Fabio. Sa'yo nang nakikita ko, Fabio. Kung gusto mo, pwede kitang bigyan ng ilang araw na bakasyon. Magpasuri ka sa espesyalista. Kasi hindi naman makikita kung ano talaga ang problema sa inisyal na pagsusuri. Tugon ng doktor. Sige na nga lang. Siguro nga, kailangan kong gawin yun, Dok. Wika ng binata. Kinabukasan kagad na aprubahan ng opisina ang bakasyon ni Fabio. Pero sa halip na pumunta sa espesyalista, mas pinili nitong umuwi sa kanilang baryo. Laking gulat ni Ambot nang makita ang binata. Dahil ang alam nito, hindi pwedeng lumiban sa trabaho kung hindi mahalaga ang dahilan. Sa hula ko,
May mahalaga kang pakay dito ano? Meron nga po, Manong. Hindi maganda ang pakiramdam ko eh. Kahapon pa ako inaapoy ng lagnat. Maliban doon, ano pa ang nararamdaman mo? Pakiramdam ko, may humihila sa akin paitaas sa tuwing matutulog ako eh. Wika ni Fabio. Biglang natigilan si Ambot sa mga sinabi nito. Ilan lamang iyon sa mga palatandaan na nabiktima siya ng kulam. Fabio, ang mga sinasabi mo ay manifestasyon ng kulam. Pero hindi pa ako sigurado. Sa ngayon, magpahinga ka muna. At mamayang hapon susuriin kita. Mungkahi ni Ambot. Hindi po ba pwedeng ngayon na, Manong? Tanong ng binata. Alanganin na kasi Fabio. May inutos sa akin si tatay eh. At alam mo naman yon. Kailangang unahin mo ang utos niya. Sige po, Manong. Aantayin na lang po kita. Tugon ni Fabio. Kinahapunan, sinuri ni Ambot ang kaibigan. At hindi nga ito nagkamali. Ngunit ang pinagtataka nito, kung paanong tinablan si Fabio. Gayong may mga pangontra ito sa katawan. Siguro, hindi mo naaalagaan ng maayos ang mga pangontra mo, no? Tignan mo yung nangyari sa'yo. Kung naalagaan mo at napakain ng dasal yung mga gamit mo, hindi ka tatablan ng kulam. Wika ni Ambot. Aminado naman ng binata na hindi niya naalagaan ng maayos ang mga tangang gamit. Sa sobrang abala ko sa trabaho, minsan nakakaligtaan ko na, Manong eh. Sa tingin mo, pangkaraniwang kulam lang ba to? Tanong ng binata. Hindi pa ako sigurado. Pero sa palagay ko, oo, buhay ka pa hanggang ngayon eh. Pangasar ni Ambot. Manong naman, puro kakalokohan eh. Gamutin mo na lang kaya ako. Ilang araw lang ang bakasyon na binigay sa akin ng boss ko. Kaya kailangan ko din bumalik ng bayang kinabukasan. Tugon ni Fabio. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, dumating ang ama ng binata. O Fabio, nandito ka pala. Tignan mo yan. Kung hindi ka pa magkakasakit, hindi mo pa maiisipang umuwi. Mukhang nakakalimot ka na sa amin ha. Wika ng matanda. Hindi naman ho sa ganun, tay. Pasensya na kayo. Masyadong abala sa trabaho eh. Kumusta naman po ang pagiging pinuno ng baryo? Tugon ng binata. Heto, medyo nangangapa pa. Pero hindi ako ang pinag-uusapan dito. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Bakit tinablang ka ng kulam? Saan napunta ang lahat ng itinuro ko sa'yo? Tanong na matanda. Nakaligtaan ko po tayo magkarga ng dasal eh. Kaya siguro hindi na naituloy ni Fabio ang sasabihin dahil bigla itong nakaramdam na matinding pananakit ng ulo. Hinawakan ni Mang Inocencio ang pulso ng binata. Laking gulat nito sa natuklasan. Ambot, hindi mo ba naramdaman ito kanina nang tawasin mo siya? Tanong na matanda. Ang alin po, Manong Inocencio? Manananim ang nakabiktima dito sa kaibigan mo. Tugon ni Mang Inocencio. Biglang nanlamig ang katawan ni Ambot nang marinig ang sinabi ng matanda. Hindi nito lubos akalaing kagad itong malalaman ni Mang Inocencio. Ang totoo niyan, Manong, bago ako umuwi galing sa bayan, may ginamot akong kabataan na pinarusahan ng manananim. Kahit ako, nagulat kasi ang akala ko wala nang natira sa kanila. Tugon ni Ambot.
Bakit hindi mo kagad sinabi? Pagkarating mo, kailangan maagapan ito. Dahil kung hindi, iisa-isahin tayo ng manananim na yon. Wika ni Mang Inocencio. Nagtataka naman si Fabio kung paanong mangyayari ang sinasabi ng matanda. Gayong wala namang naiwang bakas ang kanilang mga katribo sa bayan. Hindi ba magkakaroon lang ng bisa ang kapangyarihan ng manananim sa oras na masundan nito ang yapak ng biktima? Paanong mangyayari ang sinasabi mo, Manong? Tanong ni Ambot. Hindi lang sa pamamagitan ng yapak ng tao, Ambot. Ang mga batikang manananim may kakayanang sundan ng kaluluwa ng mga taong malapit sa kanyang nabiktima. Pipili ito ng pinakamahina ang dungan at yon ang aatakihin. Sa pagkakataong ito, si Fabio ang nadali ng lintik. Tugon ng matanda. Napagtanto ni Ambot na malakas ang nakalaban. Ang buong akala niya, simpleng pagganti lamang ang ginawa nito. Hinayaan ko na nga lang ang manananim na yon at talagang hinabol ka pa. Bilisan mo. Ayusin mo ang sarili mo at tutugisin natin ang lintik na yan. Wika ni Ambot. Kaagad nagkarga ng mga dasal pang depensa ang binata at kusa namang nawala ang epekto ng kulam sa katawan. Kahit papano, hindi ito tumalab dahil na din sa mga suot nitong pangontra at ilang dasal pang depensa. Kinaumagahan, sabay na bumaba ng bayan ang dalawa. Bago tumuloy ay may binigay na panuto si Mang Inocencio sa dalawang binata. Tatandaan ninyo, hindi pwedeng basta-bastang kumprontahin ang isang manananim. Masyado silang tuso, maliban sa hindi sila magpapakita sa inyo. Wala din kayong paraan para mahuli ang kaluluwa niya. Dahil hindi na naituloy na matanda ang sasabihin dahil dinugtungan na ito ni Ambot. Ginagawa niyang panangga ang mga kaluluwang kinolekta at ito ang kadalasang nauhuli ng mga manggagamot na kumakalaban sa kanya. Alam na po namin yan, Manong. Sabat ng binata. mabuti naman kung ganon. Makinig kayo sa susunod kong sasabihin. Isa lang ang paraan para mahuli ang manananim. Kailangan may kaalaman ka din sa kulam. Wika ni Mang Inocencio. Nanlaki ang mga mata ni Ambot dahil isa ito sa mga itinuro sa kanya ng ama. Mukhang magagamit ko na ang kalamang itinuro ni Tatang sa akin Wika ni Ambot. Oo, pero tandaan mo, Ambot, huwag kang magpapadala sa emosyon at sa kung anumang magandang pakiramdam na mararanasan mo habang sinasagawa ang paghuli sa manananim dahil maaari niya itong gamitin laban sa iyo. Tandaan mo, tuso ang mga manananim at hindi lang ikaw ang may kaalaman sa kulam. Isang bagay pa, bago kayo tumuloy, isa sa inyo ang mananatiling nakaantabay. At ikaw yon, Fabio. Sa oras na madala si Ambot sa pangbubuyo ng kalaban, huwag kang magdadalawang isip na patayin siya. Pagsasalaysay na matanda. Hindi nakapagsalita si Fabio at napatango na lamang. Ngunit sa kaloob-looban ng binata, wala itong lakas na gawin ang sinasabi ng matanda. Habang nasa biyahe, tahimik lamang ang dalawa. Napagtanto ni Fabio kung gaano kaseryoso ang kinakaharap na problema. Umabot pa sa puntong maaari niyang patayin ang sariling kaibigan kung sakaling bumaliktad ang sitwasyon. Fabio, tandaan mo ang mga sinabi ni Mang Inocencio. Huwag kang magdadalawang isip na patayin ako.
kung sakaling masakop ng manananim ang kaluluwa ko. Wika ni Ambot. Hindi pa rin makapagsalita si Fabio. Nanatili itong tahimik habang nasa biyahe. Ilang minuto lang ay nakarating na sila sa bayan. Saka pa lamang nagsalita ang binata. Mauna ka na sa bahay, Manong. Heto ang susi oh. Kailangan ko munang dumaan sa opisina. Wika ni Fabio. Hindi na nagtanong pa si Ambot. Kaagad na itong tumuloy sa tahanan ni Fabio. Pagkarating sa opisina, muling nagpaalam ang binatang liliban ng 2 araw para lubusang makapagpagaling. Pinayagan naman ito ng amo. Dali-daling umuwi si Fabio at habang nasa daan, napansin nito ang matandang pinaglalaruan ng mga kabataan. Tignan mo nga naman. Sino mag-aakalang makikita ko dito ang matandang to? Ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Kaya humanda ka sa akin. Wika ng binata. Nakaligtaan nito ang mga bili ng ama. Walang pagdadalawang isip na sinunda ng matanda. Linggid sa kalaman nito na isa sa mga patibong ng kalaban ang kanyang sinusuong. Nakita niya itong pumasok sa isang eskinita sa pag-aakalang matutunto nito ang lungga ng manananib. Walang pagdadalawang isip niyang sinunda ng matanda. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito naabutan ng binata. Wala ng tao sa gawing yon. Wala ding ibang lulusutan. Kaya nagtataka si Fabio kung saan ito maaaring pumunta. Akmang babalik na sana nang biglang makarinig ng boses. Muling napahinto sa paglalakad ang binata at hinanap kung saan ito nagmumula. Mukhang naliligaw ka yata, binata. Anong kailangan mo? At bakit mo ako sinusundan? Tanong ng boses. Magpakita ka. Makipagtoos ka sa akin. Kung talagang matapang ka at sa tingin mo malakas ka, bakit hindi mo patunayan? Palibhasa, sanay ka lang sa patalikod na laban eh. Paghamon ni Fabio na pinakamalaki nitong pagkakamali. At bakit naman ako magpapakita sa'yo? Sa tingin mo, ibababa ko ang aking disposisyon sa isang baguhang kagaya mo na hindi nga mapangalagaan ang kanyang sarili. Mas gusto ko pang makalaban ng kaibigan mo. Siya nga pala, yaman din lang na nandito ka na. Bakit hindi mo na lang iparating sa kanya ang aking mensahe? Sabihin mo sa kaibigan mo, unti-untiin kong patayin ang mga kabataang tinulungan niya kung patuloy siyang makikialam. Wika ng matanda. Bakit hindi mo sabihin sa kanya ng personal? Masyado kong abala sa mga gawain ko. Kaya pakisabi na lang sa kanya at sisimulan ko ang pagkuha ng kaluluwa ng mga kabataan ngayong gabi. Tugon ng matanda. Matapos ay kagad na ding nawala ang boses. Sa isip-isip ni Fabio, tila mas lalo lang niyang pinalala ang sitwasyon. Dali-dali itong umuwi ng tahanan. Sinabi kay Ambot ang mga nangyari. Hindi ka talaga nakikinig kahit kailan eh, no? Ano bang pumasok sa utak mo at mag-isa mo siyang sinundan? Alam mo namang tuso ang matandang yon. Gayunpaman, wala na tayong magagawa. Nangyari na eh. Samahan mo ko.
Puntahan natin si Naidong at ang iba pa. Kailangan natin silang tipunin sa isang lugar. Wika ni Ambot. Posible bang totohanin na matandang yun ng mga banta niya, Manong? Tanong ni Fabio. Posible, Fabio. Walang imposible para sa kanya. Lalo pat may mga bakas na siyang iniwan sa mga kabataang yon. At ngayon, paniguradong namarkahan ka na din niya. Tugon ni Fabio. Hinanap na mga ito sa paligid si Idong. Ngunit hindi nila ito matagpuan. Sinubukan ding puntahan ni na Fabio ang tahanan nito. Ngunit sa kasamaang palad, ilang araw nang hindi umuwi ang binata doon. Anak ng... Saan naman kaya nagsuot yung Idong na yon? Talagang ngayon pa niya naisipang maglagalag? Wika ni Fabio. May iba ka bang alam na pinupuntahan ng mga kabataang kagaya niya? Tanong ni Ambot. Oo, Manong. Doon sa plaza. Madalas silang tumatambay doon Tugon ni Fabio. Dali-daling pinuntahan ng dalawa ang nasabing lugar. Ngunit unti-unting nararamdaman ni Fabio na tila nanghihina at bumibigat ang kanyang katawan. Napansin naman ito ni Ambot. Kaya wala silang nagawa, kundi ang bumalik sa tahanan ng binata. Pagkarating doon, laking pagtataka ng dalawa. Dahil nanumbalik ang lakas ni Fabio na tila walang nangyari. Dito napagtanto ni Ambot na hindi pwedeng lumayo si Fabio sa tahanan dahil maliit lamang ang sakop ng puder. Mukhang mag-isa akong makikipagto sa manananim, Fabio. Hindi ka pwedeng umalis sa bahay. Delikado magiging lagay mo sa oras daw umalis ka. Wika ni Ambot. Pero paanong nangyari yun? Ikakarating ko lang galing sa bayan Tanong ni Fabio. Kusang gumagana ang depensang nakabalibot sa tahanan mo at hindi ka nito hinahayaang lumayo. Ang mabuti pa, dumito ka muna at ako na ang magpapatuloy sa paghahanap sa mga bata. Tugon ni Ambot. Kaagad na din itong lumakad. Habang wala ang kaibigan, walang tigil naman ang pagsilip ni Fabio sa bintana. Dito niya napansin ang matandang nakatitig sa kanya. Sa pagkakataong yon, hindi ito nagpahalata. Patuloy niyang minanmana ng kilos nito hanggang sa bigla na lamang itong tumakbo palayo. Pagtingin ni Fabio sa kabilang direksyon, nakita nito si Ambot at ang 5 kabataan. Mabuti naman at nahanap mo mga ito. Nakita ko din yung matanda kanina sa labas bago kayo dumating. Hindi mo ba siya napansin? Tanong ni Fabio. Anong sinasabi mo? Hinahabol nga ng matanda mga kabataang to Paanong mapupunta yun dito? Tugon ni Ambot. Mukhang pinaglalaroan tayo ng matandang yun Tama ka, Fabio. May naisip akong paraan. Konektado siya dito sa kaibigan ni Idong. Kaya susubukan ko siyang hanapin at hahatakin papunta sa ating patibong. Pag-uusap ng dalawa. Kinausap din ng mga ito ang kabataan. Alinsunod sa plano ni Ambot, magsisilbing pain ang mga ito para magawa nilang papuntahin sa iisang lugar ang manananim. At yun ay ang mismong tahanan ni Fabio. Sakto lamang ang lokasyon dahil wala namang malapit na bahay sa lugar at kaya ding gumawa ni Ambot ng sabulag para walang sino man ang makakita kung sakaling lumantad ang isang pisikal na laban. Kaagad naghanda si Ambot ng isang altar at gamit ang dugo ng mga kabataan bilang paraan para hanapin ang manananim. Sinimulan na nito ang ritual
Manghang-mangha si Fabio sa taglay na kaalaman ni Ambot. Simula nang magkahiwalay ang mga ito. Noong magtrabaho si Fabio. Ngayon niya lamang muli nakita ang kaibigang gumawa ng isang malakas na ritual. Manong Fabio, ano pong ginagawa nila kay Ambot doon sa labas? Tanong ni Idong. Isang ritual, Idong. Papakagatin niya sa sariling patibong ang manananim at sana lang gumana. Tugon ni Fabio. Paano malalaman kung gumana na yung ritual? Tanong ng binata. Napalingon si Fabio. Unti-unting napagtatantong tila may kakaiba. Hindi nagpapahalata si Fabio. Patuloy lang kinakausap si Idong. Sa kabila ng pagdududang nakapasok na sa kanilang depensa ang kalaban. Dito lang muna kayo ha. Walang lalabas ng bahay, maliwanag. Pupuntahan ko lang sila kay Ambot nyo. Wika ni Fabio. Lumabas ng tahanan ang binata. Pumunta sa kinaroroonan ni Ambot. Naupo ito sa kanyang tabi at kagad sinabi ang natuklasan. Mukhang nandito na ang kalaban sa loob ng bahay, Manong. Huwag kang magpapaalata. Kanina ko pa alam na hindi si Idong ang kasama natin. Maganda ka. Dahil kukumprontahin ko siya. Matapos kong palakasin ang depensa mo dito sa paligid. Nang sa ganon, hindi na makatakas ang isang yan. Pag-uusap ng dalawa. Matapos kagad bumalik si Fabio sa loob ng tahanan. Nakipagbiruan pa sa mga kabataan. Walang kahina-hinala ang mga ito. Na alam na ni Ambot na isa sa kanila ang hinihintay na kalaban. Ilang sandali pa. Pumasok na din ito ng tahanan. Naupo sa tabi ni Idong at nagsindi ng sigarilyo. Ay nako, mukhang pahihirapan tayo ng manananim na yun . Hindi ko siya mahuli-huli. Sandali lang at magpapahinga muna ako. Huwag kayong lalabas ng bahay . Mapanganib. Wika ni Ambot. Paano po yan? Baka hanapin kami sa bahay, Manong Ambot . Wika ni Idong. Biglang napangiti si Ambot sa sinabi ni Idong. Kagad niya itong nilingon at kinausap. Idong, matanong ko nga sa'yo. Kailan nga kita ginamot? Tanong ni Ambot. Ayun ba? Nung nakaraang buwan, Manong. Bakit po? Tugon ng binata. Kumusta naman yung bali mo sa braso? Maayos na po. Salamat po sa inyo, Manong . Alam mo, Idong, mali ang lahat ng sagot mo sa akin. Wika ni Ambot. Biglang natigilan ang binata. Pinagpawisan ng malamig. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Ambot. Dali-dali nitong hinawakan sa kamay ang binata. Pinadapa sa sahig. Aray, Manong. Nasasaktan po ako. Ano bang problema? Tanong ni Idong. Ikaw ang may problema. Alam mo kung bakit? Hindi kita ginamot kundi ang kasama mong si Ian. At isa pa, hindi Manong ang tawag sa akin ng totoong Idong, kundi Lakay. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino ka. Wika ni Ambot. Biglang tumawa ng mahina si Idong at nagsalita. Ang talas talaga ng pakiramdam mo, manggagamot. Tama ka. Hindi nga ako ang binatang Sinong. Ang pangalan ko ay Mando. May mensaheng gustong ipabatid sa iyo ang tiyuhin kong si Dandang Herbias. Wika ni Idong. Unti-unting nagbago ang anyo ni Idong. Tumambad sa kanila ang isang payat na lalaki.
Mahaba ang buhok at kagaya ni Ambot, may mga dasal din itong nakatattoo sa kanyang braso at katawan. Isa ka ding katutubong mumbaki. Bakit ka pumanig sa isang manananim? Tanong ni Ambot. Sumusunod lang ako sa utos ng tiyuhin ko. At isa pa, gumaganti lang kami sa ginawang panggugulpe ng mga kabataang yan sa kanya. Tugon ni Mando. Ano ang mensaheng ipinapaabot ng tiyuhin mo? Harapin mo siya sa isang solong labanan. Kayong dalawa lang. Walang makikialam. Tugon ni Mando. Akmang magsasalita pa sana si Ambot, nang bigla namang may kung sinong sumagot mula sa labas ng bahay. Sabihin mo sa tiyuhin mo. Tinatanggap ni Ambot ang hamon. Kilala ko ang manananim na yan, Ambot. At kailangan mo siyang patayin. Wika ng matanda sa labas ng bahay. Nagulat ang dalawa nang makita si Mang Inocencio kasama ang ilan sa mga nakakatanda ng kanilang tribo. Naroon din ang ama ni Ambot na si Mang Filemon. Ang manananim na sinasabi ng Tiyo Inocencio mo ang responsable sa pagkamatay ng ilan sa ating mga mumbake. Kung natatandaan mo ang kaganapang halos umubos sa ating angkan. Wika ni Mang Filemon. Biglang nanumbalik sa binata ang nangyari. Muli nitong naalala ang sakit. Dahil isa sa mga namatay sa kaganapang yun, ang ina at nakababatang kapatid. Kung ganon, iparating mo kay Tandang Herebias na tinatanggap ko ang hamon. Aantayin ko siya. Tugon ni Ambot. Kagad nitong pinakawalan si Mando. Ang akala ko ba, gagamitin niya mga kabataang to para pasukuin ka? Ano bang nangyayari? Tanong ni Fabio. Nawala na siya ng pagpipilian. Hindi na makuha ni Herbias sa mga kabataan dahil nasa ilalim sila ng proteksyon natin. Ito na lamang ang tanging paraan para magpang-abot kami at umaasa siyang matatalo niya ako sa manu-manong labanan. Sidong naman, alam kong ligtas ang batang yon. Tugon ni Ambot. Matapos makipag-usap, nagsagawa ng ritual ng pag-aanito ang mga nakakatanda. Nagsayaw ang mga ito sa paligid ng apoy habang walang tigil na umaawit ng mga dasal sa kanilang espiritong gabay na si Kabunyan. Nag-alay din ang mga ito ng babaeng usa bilang pasasalamat at paghingi ng patnubay. Sumaiyaw ang patnubay ni Kabunyan sa labang ito. At palagi mong tatandaan, kung pumatak man ang dugo mo sa lupa, ialay mo ito sa mga namayapa nating kalahi. Wika ni Mang Filemon. Tinanggal ni Ambot ang kanyang damit pang itaas. Ipinahid sa katawan ang dugo ng usa. Ang dugo ng babaeng usa ang magsisilbing paalala ng karahasang naganap. Isipin mong dugo ito ng iyong mga ninuno. Wika ni Mang Inocencio. Tumungo lang si Ambot sa sinabi ni Mang Inocencio. Dito nasaksihan ni Fabio ang biglaang pagpapalit ng reaksyon sa mukha ng kaibigan. Lalo pa nang titigan siya nito sa hindi malamang dahilan. Biglang nakaramdam na matinding takot ang binata. Huminga ng malalim si Ambot. Kagad na tumayo sa harap ng ginawang siga sa bakuran ni Fabio. Ilang sandali pa may dalawang kataong naglakad papasok. Sa wakas, nagkaharap din tayo. Aaminin ko sa iyo, binata. Malakas ka
at nagawa mo kong talunin sa labanang espiritual. Pero tignan natin ang lakas mo sa kombateng pisikal. Wika ni Tandang Herebias. Nagulat si Fabio dahil hindi naman ito ang anyo ng manananim na nakita nila noon. Mas malaki ang katawan, higit na mas bata kung titignan. Isang ang tusong nilalang. Nagawa mo kaming linlangin sa panglabas na anyo. Pero hindi na yun mahalaga. Dahil ngayon pa lang, sisiguraduhin ko sa iyong hindi ka mananalo. Tugon ni Ambot. Huwag kang pagkakasiguro, bata. Hindi lang ikaw ang may kakayanang gumamit ng itak. Kahit pagbabato ng dasal ang aking lakas, kaya ko ding makipagsabayan sa kagaya mo pagdating sa labanang pisikal. Hindi naman siguro linggit sa kaalaman mo ang ginawa ko noon. Siguradong sinabi na din sa iyo ng mga matatandang ito ang buong kaganapan. Lalo na kung paano kong pinatay ang iyong ina at kapatid. Muling wika ng matanda. Dito na napagtanto ni Ambot at Fabio na sinadya ni Tandang Herbias ang pagharap na yun upang tapusin ang misyong ubusin ang lahi ni Mang Filemon. Hindi mo na kailangan pang ipaalala sa akin ang lahat dahil hanggang ngayon nakatatak pa din ito sa puso't isipan ko. Tugon ng binata. Akmang susugod na sana ito nang biglang mapansin ang paglabas ng aura ng matanda. Kakaiba ito dahil purong puti ang nakikita ng binata. Nanlaki ang mga mata dahil isa-isang naglabasan ang mga kaluluwa ng nauna nitong biktima. Alam ni Ambot na isa ito sa mga kakayahan ng manananib at maaari niya itong gamitin bilang depensa. Hindi nga nagkamali ang binata dahil lumabas ang imahe ng ina at kapatid mula sa katawan ni Mang Herebias. Alam kong ang gamit mong sandata may kakayanang pumunit ng kaluluwa. Sige nga, sumugod ka sa akin. Tignan natin kung kaya mong sakta ng kaluluwa ng iyong ina at kapatid. Wika ni Tandang Herebias. Napangiti si Ambot at tinignan ng ina. Ina, Maya, para sa inyo ang pakikipaglabang ito. Ipinapangako kong papalayain ko kayo mula sa pagkakabilanggo. At ikaw naman, tanda. Sinong may sabi sa iyong gagamit ako ng itak? Tugon ni Ambot. Sabay bitaw sa hawak na sandata. Kinuyom nito ang mga kamao. Walang pagdadalawang isip na sinugod si Tandang Herebias. Habang tumatakbo, nakita nitong ngumiti ang ina at kapatid sa kanya na nagbigay ng karagdagang lakas ng loob sa binata upang makipaglaban. Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ni Tandang Herebias. Hindi nito inaasahan ang gagawin ng binata, kaya hindi rin siya nakapaghanda. Tumilapon ito ng malayo, dahan-dahang bumangon. Nilingon naman ni Ambot ang mga kabataang nanonood at nagsalita. Nakalimutan ko palang sabihin sa inyo. Hindi lang pang proteksyon sa kulam at gambala ang mga dasal sa katawan ko. Nagsisilbi din itong sandata. Wika ni Ambot. Kitang-kita ni Fabio ang saya sa mga kabataan. Maging siya ay hindi makapaniwala sa mga nasasaksihan. Nang makatayo na si Tandang Herbias, muli na namang sumugod ang binata.
Nagawa itong saluhin ng matanda. Ngunit napaatras pa din ito ng ilang hakbang. Anong problema? Nasaan na yung pinagmamayabang mong husay sa pakikipaglabang pisikal? Tanong ni Ambot. Hindi na makapagsalita si Tandang Herbias. Dahil ni sa hinagap, hindi nito inaasahang ganong kalakas si Ambot. Saan nanggagaling ang lakas mo? At bakit hindi ko ito nasaksihan sa mga kalahi mong pinatay ko ng walang kahirap-hirap? Tugon ng matanda. Yan ang pinakamalaki mong pagkakamali. Pero sasabihin ko na sa iyo ang dahilan kung bakit ganyang kalakas ang anak ko. Kung nakikita mo ang mga dasal na nakabalot sa katawan niya, yan ay gawa ng mga taong pinatay mo. At bawat isa sa kanila, naglagay ng kapirasong bahagi ng kaluluwa sa mga dasal. Sa makatuwid, ang katawan ni Ambot nagtataglay ng humigit kumulang 100 kaluluwa mula sa mga mandirigma, mga ngaso at mga manggagamot na kagaya ko. Halos mabaliw si Tandang Herbias na mga sandaling yon. Dahil hindi nito lubos akalain, siya mismo ang mahuhulog sa sariling patibong. Dito na magwawakas ang iyong kasamaan. Nagkamali ka ng angkang kinalaban. Magsilbing aral sana ito sa iyo. Kung sakaling makabalik ka man, na huwag mong kakalabanin kaming mga isneg. Wika ni Ambot. Sabay tarak ng maliit na patalim na gawa sa kahoy sa katawan ng matanda. Dahan-dahan itong bumagsak hanggang sa tuluyan ng malagutan ng hininga. Samantalang si Mando naman, hindi na nagawang makatakas dahil kagad din itong napatay ni Mang Inosensyo. Sa wakas, nakamit na din ng iyong ina at kapatid ang katarungan. 10 ng ating mga kalahi. Makakapagpahinga na sila nang matiwasay sa piling ni Kabunyan. Wika ni Mang Filemon. Hindi makapagsalita si Fabio sa mga nasaksihan. Matapos ang pangyayaring yon, paulit-ulit na bumabalik sa isip nito ang mga kaganapan. Lalo na nang ipakita ni Ambot ang totoong lakas. Nakahinga naman ng maluwag ang pamilya ng mga kabataang tinulungan ni Ambot. Laking pasasalamat ng mga ito dahil sa naging tulong ng binata. Ang kaganapang yun din ang nagtulak kay Fabio na tuluyang iwan ang trabaho at yakapin ang mga aral na itinuro ng ama. Sa paglipas ng taon, nahanap ng binata sa kanyang sarili ang matagal nang inaasam na kapayapaan. Napagtanto nito na ang kasiguruhan sa buhay hindi lamang makikita sa material na bagay, kundi sa kung paano kang makukontento sa kung anong meron. Sa kasalukuyan, wala na si Fabio at Ambot. Ngunit nanatili sa puso ng kanilang mga anak ang mga kaganapan. Nagsilbi itong paalala ng kanilang pinagmulan at patuloy na sinasariwa ang kwento sa mga sumunod pang henerasyon. Ito ang dahilan kung bakit nyo naririnig ang kasaysayan ni Fabio at Ambot na ni sa hinagap ay walang nag-aakalang mangyayari. Nawa ay nagustuhan nyo ang kwento at sana may napulot kayong aral sa kasaysayang ito. Ang kwento kung paanong tinalo ni Ambot ang isang manananim. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.